So based on this, pwede siguro kaming mag-request without due respect. Baka pwede, dahil malinaw naman dito, may dapat gampanan ng PMBAC without due respect. Baka pwede i-suspend nyo muna yung nagiging practice na katulad nito mga nagdangaraw. Sir, siguro ganun po. Excuse, attorney, hearing lang ako. Huwag po ninyong questionin ng mga riders. Ang questionin po ninyo DOTR, Central Office. Kasi sila nag-introduce po niyan eh. Hindi kami, hindi ako. So siguro po maganda lang po ninyong questionin. Nako, Chief, Attorney Santiago. Sorry, hindi ako agree sa'yo. Na sabihin, huwag mag-hindi niyo pa. Huwag natin sakalin ang motorista. Traffic operations officers also. Good morning, Attorney Vincent Francis Vianney Santiago, Acting Chief of the LTO Division, Region 7. Franz Sanchez po, OICRD of LTO Region 7. Yan, bigyan po natin ang magkakataon ang ating bisita ngayon, si Colonel Bonifacio Busita. Thank you, RD. Ako po magbigay ng short message. Gusto natin pasalamatan si Honorable Mayor Nestor Archibald ng Cebu City. Palakpakan natin. Bakit po? Kasi pinadala nila yung kanilang traffic enforcement unit officers and Cebu City Transportation Office headed by Attorney Ken. Yes. So, ito yung isang simpleng pagpapakita na may pagmamahal si Honorable Mayor Archibald sa mga motorista. Kasi, nabanggit ko yan dahil may ibang mayors, hindi ko napapangalanan, na pag may usapin, walang ipinapadala ng representatives. Nandito rin yung chief ng mobile unit ng PNP. Kaya maraming salamat kay Honorable Mayor Nestor Archibald. And as Acting Chairman of Road Safety Advocates of the Philippines and Regional Service Advocates of the Philippines, on behalf of ARSA, kami po ay nagpapasalamat sa Regional Director ng LTO 7, kay Director Francisco Lances Jr. And gusto ko rin banggitin RD na si Ate ko ay bagong assign sa LTO 7. Mahalaga na banggitin ko yan dahil kilala pa mga kapatid natin motorista sometimes nagagalit sa RD na parang ang dating papaya, ibalik, may maling utos. And yung chief ng operations ay understand, bago rin siya sa posisyon. So we are here hindi para makipagpagalingan sa LTO authorities and sa PNP. Nandito tayo na may isang intensyon to resolve the issue, to resolve the concerns of the riders, the riding community here in Cebu. And kanina, may mga napag-usapan na kami, bakit ba nangyari yun? So, madidinig ninyo at madidinig natin ang side ng bawat isa. Okay? RD, siguro, kayo na po ang present. Okay, katulad ng sinabi ni tawag ko kasi sa kanya kung Busita, bawat side ay mapapakinggan. Meron tayong mga kapatid dito na na-apprehend, tama ba po? Meron po? Yes. Sa bunker at kung ano-ano pa. Lahat po kayo? Yes, sir. Lahat kayo? Pagkakasama yung kamay? Muffler. Okay. So, kayo po ay may ticket. Na-ticketan po kayo. Yes, sir. Okay. Ayan.
Sa batas, may tinatawag tayong proseso o pamamaraan through a process. So kami po, we will encourage you to contest it, to file a written contest. Opo. Pag ginawa niyo po yan, actionan po namin yan. Ngayon, siyempre, sa written contest, makikita kasi doon kung ano yung rason or justification niyo kung bakit niyo ginawa yun o bakit nagkaroon ng yun nga, parang notification of the matter o kung ano man. So, pagbibigyan po namin kayo the name of due process. So, we will encourage you to contest it and we will act on it. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman namin tutulugan yan. Okay? So, gusto niyo pong pakinggan yung side naman ng enforcement, ang ating legal officer, ang ating operations, OIC operations team. Yes, go. Ate, if I may, bago yung aking chief ng operation. We are here, RD, with the concern na may mga riders po na inapprehend ng enforcers ng LTO7 outrightly dahil sinasabi na nagpalit sila ng bumper pero wala silang may pakita na road safety certificate. Second, RD, there are riders na nagparehistro dumaan sa PNBIC, kasado yung kanilang muffler. Unfortunately, hinuli po ng inyong enforcer. And RD, pag-ilinaw lang, especially sa ating mga kapatid na Cebuanos, kami po ay nandito, RD, hindi para magmatigas at ipaglaban ang mali. Yung mga pasaway na riders, maingay ang mufflers, walang disiplina, wala kami pakialam dyan, RD. Hulihin, supilin, pagmultahin. Ang aming concern ng RD is yung mga disiplinadong riders maprotektahan natin na huwag mahuli at huwag mapagmulta. Kasi po, RD, with all due respect, ipinagpapalumagay po namin na ang mga riders na dumaan sa PNBIC, which is accredited by the LTO, ipinagpapalumagay po namin, RD, na disiplinado at marunong sila sumunod sa batas. Napakasakit lamang, RD, na dumaan sila sa proseso, PNBIC, inspector ng LTO, then mahuhuli at pagmumultahin. Nagmumukha naman silang laruan na hindi dapat. Again, RD, Chief Operation, hindi kami nandito para magreklamo at magmatigas. Ang gusto lamang po namin, yung law enforcement office, law enforcement personnel, and PNBIC, at ipinadala na din lamang ni Mayor Archibald yung police personnel and traffic personnel, maupuan po at iisa lang dapat ang ipatupad. Huwag namang magbanggaan. And banggitin na rin ko na rin natin, with respect to our chief operation, accredited po ng LTO ang PNBIC. Sabi ng guidelines ng LTO sa PNBIC, 99 decibels with 2,000 to 2,500 RPM. Hindi naman po ang nagdikta noon, riders, ang nagdidikta po noon, DOTR, LTO. Yun lang naman po Ako, RD, Chief Operations and Chief CTTMO, EU. Kaya mo i-garantiya itong mga riders, marunong sumunod Yes. Ang gusto lang po namin yung klaro, tama, ayos sa pagpapatupad. Yun lamang po, gano'n lang kasimple ang gusto namin, RD. Maraming salamat po. Salamat, Kong. Yung binanggit ni Kong, bago magsalita si Atty. Santiago, yung binanggit ni Kong na specifically yung dumaan sa PNBIC, dumaan sa inspection at nahuli pa rin. Kaya nga, yun nga, pwede nyo yan, pag nag-contest kayo, part of the written contest, i-submit nyo yan.
para kumbaga ay ma-actionan namin. Kasi kung may ebidensya naman kayo na talagang sumunod sa proseso, eh siyempre kami naman po ay ang aming trabaho is to uphold the law, uphold the policy. So yun po, isama niyo po yun ha, kung meron kayong pinagdaanan na gano'n yan. Akala ko last na yung statement ko. But may nabanggit si RD which is tama. Sa contest, katulad mo brother, i-attach mo yung PMBAC result. But RD, with all due respect, we cannot direct all of them to submit PMBAC result kasi po may bayad yun. And I understand, RD, once you process your vehicle for the registration, may record ang PMBAC. And alam ko, malaking trabaho po sa inyo. If I may suggest, i-check po ninyo sa record ng PMBAC para once and for all, ma-check din. Baka naman nagpalit nga yung rider ng Mapler. Para patas para sa lahat. Para hindi na rin po sila magastusan. And yun po, ay suggestion ko lang para hindi karagdagang pabigat sa mga riders natin. Opo, contest letter is enough. Ang sinabi ko lang, pampatibay yun. Yes, para mas mabilis yung action namin kung meron. Mas mabilis po yun eh. Kasi yung contest letter, siyempre, susulat po ba yung mga rason. Pero kung meron na yun, mas mabilis po. Okay po. Klaro po yun ha. Depende kasi kung na-receive namin yan. Kasi kami, sumusunod sa kaya, so, siyempre, sa dami naman, isa lang yata o dalawa yung adjudicators namin. Isa lang, adjudicator natin. So, ideally kasi, kung simple case lang yan, 3720, 7 days. Kung highly technical na yan, 20 days. So, ganun po. Ganun po, kasi sinusunod po kami. Pero kung simple lang yan, madali lang yan. Yung license namin sir is magiging ano mo yung Wala naman confiscation of license na. Kasi wala naman confiscation. Kaya lang, merong ina-alert lang yan. regarding sa 15 days sir, Mike. 15 days. 15 days suspended. O basta magpala kayo ng contest, ano kasi yan eh, kunwari nag-lapse na, meron kaming another memo kung nag-lapse yan, you can file a motion to accept the contest, di ba? Motion to accept contest. Kasi, kumbaga, ay may mga rason kayo na kumari, wag naman sana, may mga emergency, gano'n. So, okay? So, yun ang mga pamamaraan natin. Accepted yun dito. By the way, on behalf of LTO, clarify ko lang, baka sasabihin, hindi na lang shortcut. Hindi, kahit kaibigan natin ng LTO 7, hindi pwedeng lakas-lakasan tayo, shortcut na lang. May proseso, may due process. So, part of the due process is yung written contest ninyo. Klaro po yun ha? may tanong po sir, bakit hindi po ginagita na yung Si operation. Mamaya, mag-explain si Atty. Santiago lahat ng questions related. Okay. Okay. So, ano po, bilang dagdag po yun, yung sinabi ni Kong Bonnie, na-audit kasi kami. Na-audit yung aming, ang aming operations kasi yan, naka-record yan. Kaya kailangan ng mga written contest. Okay? So, kung wala nang katanungan sa akin, speaking po sir. Kami, pero po, baka mga 15 days, baka ma-hold po yung license ko. Nakapag-sign na po ako, yes mo. Bali, mayroon na po result sa PMBIC, tapos masalo po sana. Tapos, may 1 week na po ang lumipas nung pagsampa ko naman. Okay lang yun, kasi once na nag-file ka ng written protest, suspended na yung running of the 15 days. Okay po, thank you po for the clarification. Kasi nag-file ka. Okay po, thank you po. Okay, kung wala nang katanungan sa akin, ipasa ko kay Atty. Vincent Santiago para i-explain niya yung pinagdadayalugan natin ngayon na batas, mga policies. At nandito rin ang city government, nandito rin ang
PNP of Cebu, PNP of Cebu, magsasalita na sila para ma-explain. Kasi isa lang naman yung hangarin natin, to put order on the road. Gusto natin maayos. At gusto natin walang namamatay na aksidente, nasusugatan dahil sa pagmamaneho. So, okay. Yung sabi mo na contest, di ba observation sa mga rider? Yung text tayo nga pupunta, tapos yung ticket issue ng observation sa time. Remote mo po, sir. Yun ang sa akin, observation sa time. Yan, okay, para marinig ka. Yung para sa akin, observation sa mga rider, kasi may order kami kasi, tapos yung ticket, tapos yung process yung is contest. Hindi ko permission kasi siya nag-email lang. Pwede naman sa email. Okay. So, hindi sa permission, parte ng proseso. Pag tinanong ko, dagdagan ang violation, di ba, parang, grabe yung ano yun, yung authority nila kapag magtatanong yung mga rider sa kanya, violation, parang yung authority sa violation namin kapag magtatanong yung mga rider. Nagtatanong sa O yung sa video, kapag natanong ka, dagdagan yung violation mo. So, pag yung mga rider, hindi na lang tatanong kasi dagdagan yung violation eh. Parang nasa Brother, yung sinasabi mong perwisyo, of course, kakampinin nyo akong, but sometimes, hindi naman natin makalagak ang buhay. Minsan nagkakamali tayo. Yung enforcer na sabihin natin, assuming nagkamali, okay na yon. Ang hindi lang tama, kung paulit-ulit na magkakamali. And secondly, kung yung sinasabing pag nagtanong, totoo naman yan natin, tinatakot, dadagdagan ng violations. Yes. Do not find the problem kasi wala namang batas na nagbabawal na mag-video. So pag nag-video ka at hindi naging magandang performance ng enforcer, lamang ka na doon. Dahil makikita ng publiko at ng ahensya na hindi tama ang ginagawa ng kanilang tao. So, naman yun, minsan may napipermission talaga. Personnel, dahil na bastos din naman talaga. No, parang damay-damay lang ba? Boss. May mali, may palpak sa enforcers, may mali, may palpak sa ating hanay. So, wag na lang tayong magsisiyan, magturuan. Ang importante, we are here to resolve the issue. Saka ano po, we are in the process of reorganizing our enforcement team. Antayin na lang po. Antayin nyo na lang. Okay? Excuse me, sir. In addition po, sir, pwede po ba sila maghuli kahit wala pong DD meter? Yan po tanong na sila. Mamaya i-discuss ni Atty. Sige, Okay, bigay ko na Atty. Santiago kasi related naman yata sa pagmamaneho yung parang questions yung bigay ko na sa kanya. Sino lang huli for unauthorized modification? Modification. Tapos impounded pa Impounded, oo. Sino ang hinuli for unauthorized modification na hindi ginamitan ng decimal meter? Lahat. Tanong ko, sino ang naniniwala na mali yun at dapat gamitan ng decimal meter? Naniniwala ka dapat gamitan ng decimal meter. Sir, ano po ang basis po ng paniniwala nila? To answer your question po, sir, kasi yun po dapat. Sa tingin po, Ano po ang legal basis po? sa legal basis po, yun po nakalabas po sa sinesearch po namin sa Google. Dapat magamit po ng DD meter. Anong batas po may memorandum for circular po? 4136 po. 416? Article 416? Yes po, sir. Na kailangan i-make sure Yes po, sir. what particular provision in 416 sir? Because I have read 416 heartily. And I almost memorize of the provisions of that law. Wala po nakita ng 99 decibel po doon. Attorney, excuse me. I will answer your question. Ang PNPA si attorney accredited ng FTO. At yung 99 decibels using triangular shape object, yan po, attorney, ay guidelines ng LTO sa PMBXC. At naniniwala po kami na yun ay tama. Kaya yun ang aming pinagbabantayan. So, with respect sa iyo, attorney, kung hindi naman i-adapt ninyo yun as enforcement personnel, dapat po mag-usap kayo sa LTO, DODR, o
kung mali yung ginagawa ng PMBIC, pag-usapan po ninyo, itama ninyo, at kami ay susunod. Ganito, hinuli kayo, the apprehension was for unauthorized motor vehicle modification. That is paragraph B, section 2 of Joint Administrative Order 2014-01. That is the basis for apprehension of our law enforcement. Basahin mo po kung ano pong definition po ng apprehension po ninyo, ha? Ito po. This includes change in color and other unauthorized modifications of the standard manufacturer's specification not covered by the preceding section 8. Ang keyword po, standard manufacturer's specification. If the question was, bakit kami hinuli na walang decibel? Ang bottom line, bakit kayo hinuli na walang decibel po? Ito po, ang tanong po ng enforcer, ito po bang muffler ninyo is standard manufacturer specification. Paano nyo po ba malalaman yung standard manufacturer specification? Pag bili nyo po ng Aerox, yung kinuha po ninyo motor sa kasa, yung specifications po nun, yun yung standard manufacturer specification. Ngayon po, yes, may tanong. Sir, hinakaw ko yung mapler ko ng December 28 sa Stock dinakaw. Tapos meron kang police report for the... yes, magulo. Tapos, Ano na ko ng mukay? kaya mo pinalitan. Bakit hindi mo pinalitan din ang stock? Wala ba balik stock? Nakaoy na stock eh. Mahal yun ang stock. Oo, kasi mahal ang stock. Pero, pwede lang wala exception. But then again, the law says kasi standard manufacturer specification. Bakit ba hindi natin pwede palitan ng stock? Dito naman tayo sa Department Order Number 2010-32. This was issued on September 8, October 2010. It says here, this is guidelines and requirements in the reclassification or registration of modified motor vehicles. There is a guidelines actually for your motor vehicle to be registered this kahit na modified. Ang sabi dito, 5.2, the modifications involving safety and environment shall not be allowed. Shall ang ginamit, that is mandatory, not allowed. Such as the following. Number 1, axle modification. Number 2, chassis modification, extended chassis, additional sidings, and 5.2.7 says, modification of handlebar, straight na bar na, bawog, that is handlebar modification, and muffler. So that is prohibited talaga na yung muffler, palitan niya ng muffler. Pero may exception, how can it be allowed? For example, like this, how can it be allowed? It says in 5.3, a certificate of road safety from the manufacturer/assemblers shall be required in addition, lugar, dagdag, sa inspection report of the MBIC. Memorandum circular po yan. Yung nagtatanong, bakit nire-require ka ng enforcers sa certificate of road safety? Kasi pag nakikita, supposedly meron kayo yan. Certificate of road safety. In addition to the inspection by the MBIC. Kapag gagamit kayo ng aftermarket na muffler. Now the question is aftermarket muffler prohibited? No, it is not prohibited. Provided that this memorandum is truly combined. Meaning, meron kayo certificate of road safety. Ang nito kayo question, asa man may mamuhaan na? Hindi mo kakuhaan na kung muffler ninyo, ipalit ninyo diya sa SRP. Kung ang muffler ninyo, change niyo yung bukas niya, pinag-change niyo, pinakalkal dyan sa which is makikita naman natin yung pinaka-impound dyan, yung stock na muffler, ang ginawa niya, pinalaki niya yung bukas. That is modification. Hindi siya makakuha ng certificate of road safety niya. Unauthorized na yan. Yes, sir. Excuse me po, sir. In our case po, sir, minsan po sa Shopee na po kami bumili. That's the problem. Excuse me. That's the problem. Attorney, please, yung binasa mo. That question. Bakit bakit hindi ginagamitan ng decibel paghuli? Because there is none. Walang batas na nagsasabi na during apprehension, dapat minimize yun. This is Joint Administrative Order. RA 436, I can tell you. Tigil ako pagkabugado ko. Right now, magre-resign ako pag may nakita kayo dyan na sinabi dyan na 1997. Attorney, excuse. Basahin ko lang po itong 5.3 po. Sige po.
Nabasa ko ninyo ito eh. The certificate of road safety from the manufacturers, assemblers shall be required in addition to the inspection report of the MBIC. So, very clear, attorney, with all due respect, kung ang rider ay nagparehistro at dumaan sa PMBIC based on these guidelines or policy, it is the responsibility of the PMBIC to direct the motorist to present inspection report. Meaning, on your part, as long as na meron silang, nagpasa sila sa PMBIC, ni-require sila ng PMBIC. Now, kung hindi kinumpay ng PMBIC yun, ang LTO at ang PMBIC ang mag-usap, hindi ang riders at all. Very clear. In addition po sir, kapag nagpalit kami, for example sa Shopee, paano po namin mahingi yung yung road Kasi excuse safety? me, ituloy ko lang, attorney. Ano po ang maganda dito? Kung susundin ito ng PNBIC, pag si rider na si Pedro ay hindi na comply, hindi siya makarehistro. Hindi niyo manghuli. So ang tutukan ninyo na gawin ang tama ang trabaho, PNBIC, hindi riders. That is a very good point po. Ganito. Bakit hindi namin pakialam ng PBS as a matter of fact, bakit hindi namin pakialam mismo yung mga tindahan? Bakit sila nagaganda ng mga magdan? The answer lies down. It all boils down to this. What is our mandate sa LTO operation? Enforcement. Should we go beyond our mandate, we will be working for conduct and recovery before the ombudsman. We go by the letters of the law. As enforcers of the law, we go by the letters. We do not create policies. Kami dito sa Operations Division, we do not create policies. We only enforce what is created. Attorney, sorry, cut kita. I agree with you. You are enforcement personnel of the LTO. But the PNBIC is accredited by the LTO. So, ano na nakakaintindihan? By DOTR, Mag-usap kayo. po siya ng DOTR, and ganito po, and that is covered by another one po. Actually, Operations Division as well as the PNBICs po, we are covered by separate memorandum. Yes. We do not even have a coordination meeting with them Yes. because of the designs of Yes. ng law po namin. Yes. Ang concern lang po namin, sir, pag nagpunta sa kalsada, ang tanong lang po namin, is it compliant pursuant to the job or not? That is the only question. We cannot go beyond that, sir. So, whether or not nagpunta sila sa PNBICs o nakakomply po sila doon, that is beyond our mandate and we have no right to question that. Yes, we know that. Pero, as public servants, you have to act on it. Hindi pwedeng sila nasa-sacrifice. Okay lang sana kung ang PNBIC dyan lang sa palengke at hindi accredited ng LTO. So meaning, huwag po natin isakripisyo ang mga riders na sumusunod. So my point is, presumably, once na pumasa sa PNBIC, nagtrabaho na tama ang PNBIC. Now, assuming hindi nila ginawa ang trabaho nila, mag-usap kayo, huwag natin isakripisyo ang riders. Okay. Sorry. Ganito. Aware ba kayo sa ano yung role ni PMBIC o Motor Vehicle Inspection? Aware kayo? Para makaintindihan mo tayo, ito rin-resolve natin yung issue. Hindi tayo dito para mag-away. Okay, rin-resolve natin. Pinapakinggan natin yung legal side. Sinasabi lang ni Atty. Santiago yung what is the law. Okay? Dan sinasabi naman ni Kong Boni at yung niya his interpretation saka yung mga implications sa inyo. Okay? So, klaro po yun ha. So, aware kayo na dapat dumadaan din kayo sa motor vehicle inspection. Tama. Aware kayo doon. Okay. So, willing to abide kayo doon. What I mean is, willing to comply kayo doon ha. Okay. So, ita-take note namin lahat. In my humble capacity, ita-take note ko yung mga nakikita nating problema, issues and concerns. Then maybe at the end of the day, we will try to resolve this bago tayo RD, in addition to that, para hindi na umabot sa kamay ng enforcers,
ang riders na may problema, utusan niyo ang PMBC, gawin ang tamang trabaho. Kaya nga, kung we will take note of that, siguro yung coordination, kung kailangan ng memorandum circular, kung kailangan ng bagong policy, ayan, siguro we will, kung if it is not within our power, we will recommend. If it is within our power, we will do it. Okay? So, pakinggan din namin So, based on this, Department of the Health. pwede siguro kami mag-request, Department of the Health. with all due respect, baka pwede, dahil malinaw naman dito, may dapat gampanan ng PMBAC, with all due respect, baka pwede i-suspend nyo muna yung nagiging practice na katulad nitong mga nagdangaraw. Sir, Siguro ganito po, on our part, we will recommend for the review. Initially, may mga review lang ginagawa ang ating operations team. But we will recommend for the review kasi wala sa jurisdiction namin. Another thing, siguro, we will also, in response kay kung Bonnie, we will also request, in line with pending the review, we will also request for a moratorium. Yeah. Para, kumbaga, ay win-win sa lahat. Win-win sa on our part at sa inyo. Okay? Tapos yung mga nahuli nga, i-contest mo. Okay? Written contest. Para dumaan sa yung process. Katulad ng sinabi mo, na nakawan ka, mga ganyan. Pakikinggan naman namin yun eh. Hindi kaya put it in writing. Put it in writing. Hindi nga. Kaya nga yung written contest mo nga, then we will evaluate. Doon na lang. Kasi hindi naman, I don't want to preempt. Kahit mo naman pangunahan yung gagawin ng notification. Saka, ang hirap naman mag-promise ng hindi mo pwedeng i-promise, ano? So, I don't want to preempt. Sumunod lang tayo sa proseso. Sa tamang proseso lang, yung written contest, then we will act on it. Attorney, Yes. may tatanong na kay Attorney. Attorney, correct me if I'm wrong. Whether modified, loud pipe, aftermarket, ipinagbabawal niya na may isa lamang intention. Dapat hindi maingay. Tama ba? Now, ibalik ko po sa iyo yung 99 decibels. Aware po ba kayo na ang auto noon, DOTR, LTO? 99 decibels? Yes, aware kayo. Kasi po, para ding overloaded na truck yan eh. May weight. Sa sound level naman, attorney, decibels. So, hindi po natin mag-blame ang ating mga kapatid na riders na pinaniniwalaan nila yun. So, kung may mali po doon, Attorney Santiago, with all due respect, siguro mag-submit po kayo ng recommendation sa DOTR kung ano ba ang tama. Kasi, sa PLBIC, 99 decibels daw. Pero sa lokal na pamahalaan ng Cebu City, 84 decibels. Paano na yan? Pasado sa LTO, bagsak sa LGU. Ang sa amin lang, sir, attorney, again, hindi po namin pinagtatanggol yung pasaway na riders. Nakakasira nga yan sa hanay eh. Pero mag-usap naman po kayo, itama ninyo with LGU. Kung anong gusto ninyo, gawin ninyo, susunod kami. Huwag lang yung para tayong magkakaaway dito, para tayo natin kung Taiwan po ba. Pagkakaroon po tayo Pilipino ay isang intention. So that's why nagpapasalamat ako. Nandito si Atty. Ken from the local government unit of Cebu City. Para once and for all makapag-usap po kayo. Again, mga sirs, hindi kami matigas ang ulo. Pwede kami sumunod. Itama lamang po, iayos lang. Okay. Actually po, isa sa mga namin, at hikain namin ay karoon talaga ng strong relationship between our agency and the local government unit at sa mga kapulisan din. So, ako kasi being new here, nagko-coordinate ako. Inuna ko muna sa PNP side, coordinate na ako doon sa regional level muna. And then, na ako sa provincial and city level.
at ito rin on the part of the local government relief. So, para po magkaayos, magkakaroon ng harmonization of policies para hindi po nagkakaiba. Kasi sa batas po, ang local government kasi, yung local government code, under the local government kasi karapatan sila gumawa ng batas. Pero minsan, there are times na minsan na nagkakanda. Discrepancy minsan. So, yun po yung isang ayusin namin through coordination para may harmonization of policies pagdating po sa traffic. Okay? So, yan. Tapos, mamaya siguro, bigyan na yung pagkakataon, sa PNP at ang LGU. Katanungan ko. Yung na-impound na ito, sir, kapabaglit ng bayad nila, tapos nahuli, impound na, wala kami may pakita na represent na IBMS. Paano yun? Wala magpakita na yung stock, wala na. Na-impound, hindi ay Sige, ganito ang gawin nyo, written contest mo. That is the very purpose of the written contest. Because there are instances na that is beyond our control, such as that, such as kayong ninakaw. So, sabi ko sa kanya, isabi niya yung police report nito na ninakawan. Kasi hindi talaga siya mapapag. And we will make, I cannot say an exception because that is not provided in the law. Pag sinabi ko gawin ng exception, ako naman ang patay. So, gagawa namin ng paraan kung ano ang magagawa natin na ma-release yan na not using the stock. But there will be securities and guarantees that needs to be accomplished before that. Gusto ko lang po sana i-clarify regarding po doon sa katanungan pa rin, bakit hindi ginagamitan ng decibel ang apprehension for unauthorized verification? The simple answer is this. There is no basis in law for us to use decibel measurement upon apprehension for unauthorized modification. Wala sa batas yan, wala sa procedure yan. Unauthorized modification, the only question that will be answered by a yes or no is this a standard manufacturer specification? If it's yes, then there's no violation. But if it's a no, then that's already a violation. Now, the sound level, wala po yan sa JAW, wala po sa 4136, sir, wala sa 4136 yun, sir, ha? O nandun talaga sa 4136. So wala sa 4136 yan, ha? Like I said, tinigil ako sa pagkapugado ko kung nasa 4136 yan. Excuse me, sir. Sir, excuse. Attorney, Apo. hearing lang ako. Huwag po ninyong questionin ang mga riders. Ang questionin po ninyo DOTR, Central Office. Kasi sila nag-introduce po yan eh. Hindi kami, hindi ako. So siguro po maganda doon po ninyong questionin at itama po ito. Yun lang, attorney, with all due respect. Hindi kami sasagot sa iyo. DOTR, LTO po. Excuse me po, sir. Yun nga, para maging klaro lang, kanina sinabi ko na we will submit a request for the review, okay? Based on sa mga natin na natatanggap natin ngayon na mga concerns. So magsasubmit kami ng request for review sa higher authorities. Review of the Department of the JAW kasi Department of Excuse me, sir. While on review, sir, di ba pwedeng ma-release yung mga impound na motor na palitan na naman na ng stock, sir? Yung... Kanina may sinabi si Atty. Vince na di ba na-impound ka ba? Yes, sir. Yung mag-written contest ka? I will not say that is the problem. At ganito po kasi ang procedure. The moment po tayo mag-contest, we put everything under review. The apprehension, the apprehending officer, as well as everything will be under review. Release when they review, sir, wala po talaga sa rules. Pero ganito na lang po, sir, mag-submit po kayo ng review, pero isettle pa rin po ninyo yung violation, yung po marirelease po namin. Anyway, nakastata naman po kayo marirelease po talaga yun. Pero sir, if you're asking is, pwede ba namin i-release pending review? Sir, ombudsman kami, sure ako dyan. I-ombudsman ko yung task ko, kasi sila ganun kapag nag-release siya, kasi wala po talaga sa procedure yan. Attorney, excuse. Are you saying na magmulta na lang para ma-release? Para ma-release, you have to pay the fine if na-cure nyo na yung defect. But if you're going to file a protest, necessarily po, hindi po talaga pwede ma-release yan pending po resolution po ng protest. So, meron silang choice. Kasi nga, may problema dito. Hindi ito na-implement ng
LTO na dapat once pumasa sa PMBIC, ang presumption dyan, nag-comply ang PMBIC. So option lang yung brother, maghintay-hintay ka na lang. Pero kung napera ka, bahala ka sa buhay mo. Ma'am sir, this is an assurance I will give to you. As suggested by Congressman Kernel, we will submit this to review. Ito, para hindi na maulit. But then, like I said, if we can do a change right now, I will tell you, we are also slaves of the law. Kailangan din po namin sumunod sa batas. Kailangan, pag wala sa batas yung ginawa namin, pwede niyo po kami. Yung sinabi mo sir na yung pagdatanong, dadagdagan, please, isubmit mo sa akin yung video no na ginawa yon. Promise ko sa iyo sir, tatanggalin ko yung enforcer na yun. Ha? Asa isubmit na mo video? Nangyari kasi parang depende na lang sa mood ng nanguhuli. Kasi Ang namin ng video na kapost kayo sa versus namin, bakit hindi nyo sinabi yun? Isama nyo. wala ko ba video sa nasuko siya i-video. Yung parang tanan, huwag sa i-release na tako. Wala mo video? Wala ko kayo. Wala, kung mag-video siya sir, nimpaw na kong motor, nimpaw ni tanan. I-release sa tagi ko sir. Ay, padong mo trabaho ka sir ba? Okay, riders. Silence, please. Meron akong suggestion sa inyo. Based on Department Order number 2010-32, dated September 8, 2010. Di ba tayo religiously pag nagparehistro, nag-renew, dahil sa PFBIC, tama? Now, pag ito suggestion, kasi wala ako sa posisyon na mag-utos. Pag nagpa-PMBIC kayo, picturean ninyo. Hawakan ninyo yung result. Pass. Dalahin ninyo. Why? Pag hinuli kayo ng enforcer ng LTO, at ang daming sabihin, modified, unauthorized, walang personalan. Legally speaking, magsasampa tayo ng kaso against enforcer. Ano yung gusto natin sabihin? Kasi attorney sinasabi sa 5.3 na ang magre-require PMBIC. So once pumasa sila, absurdo sila. PMBIC ang questionin. Hindi tayo nakikipag-away sa LTO. Ang gusto lang natin, ma-protectionan kayo. Hindi naman mahirap yan. Tama? Excuse me, sir. Sa akin po, sir, sorry po kasi illegal po din. Modify daw, ating mapler. Pero stock lang yun, sir. Ang naka-modify lang sa kanya, sir, is wala gate guard. Nilagyan ko ng mapler tape. Tapos, ang tulog niya, sir, stock lang, sir. Pero, nilagyan na natin, sir, ang sound niya, sir, tunog. Stock, sir. Ay, hindi mo po, sir. I-contest mo na lang. Written contest na. Kasi kanina wala ka pa. Hindi ka lang kasi Okay. Kanina wala ka pa. Napag-usapan na namin yung proseso. Okay? Kung nahuli ka, may karapatan ka na written contest. Kaya na lang. Yung sinasabi mong rason ngayon, sabihin mo sa sulat mo. kasi nilalab ang tunay mo. Okay. Oo. Dahil naintindihan ka namin kailangan isulat mo yan. Para kasi kung record kasi yung huli na tiketa. Okay ba? Klaro sa'yo? Okay. Sige po, ganito po kasi ayaw namin abalahin din kayo. Bigyan natin ng chance naman na magsalita ang head ng Cebu Traffic. Okay. Cebu Traffic Division. CCTO. Cebu City Traffic Office. Okay. Thank you, Marty. So, I will not further confuse everyone. We'll just be straight to the point. Totoo yung sinabi ni Colonel Gisita that the city government also has its own ordinance. RLTO also has its own policy, which is against muffler modification. Now, we have City Ordinance 2411. That is your anti-muffler modification ordinance. True enough, there's conflict. Why? PMBIC
has the threshold or limit, the standard of 99 decibels. Ang sa diri sa ato sa Cebu City, mas almost 84 decibels. Now, mubalik na sa purpose, ganun na atay ubos. Kaya dili na ganahan nga saba, especially sa Kadlawon. In complement or in connection sa atong itawag nga anti-noise ordinance, di ba? Mumugid na yung objective na to. Dili saba, kaya nga naman, anhin na syudad, bisan galing dito sa unahan, nanis bilangan. Di ba? Anis likod, na hospital. Di ba? Daghan kayo ang magkagubot kung saba ang inyong kambutso. Pero kay naamata dili karon, and with the approval of the mayor, bago lang inagkastorya, we will harmonize the policy of LTO and the ordinance of Cebu City. Tanaw na to, ato ang i-review. And tanaw na to, unsa magiging maayo. Pero then, if it is scientifically correct, if the 99 decibel is alright for the health of all of individuals here in Cebu City, why not? But if based from scientific approaches and studies, nga 84, 84 decibels lang yung dapat. For example, in areas near schools, near hospitals, near churches. Di ba? Why not let's impose that? Di ba? But we need to have a better approach and unified policies. Pareho yung LTO, pareho yung CCTO, your local government, because at the end of the day, we need to have a uniform implementation and enforcement. Nga naman, para dili maglibog ang atong motorista. Nga naman, iniglambang ninyo sa Talisay. For example, Erlen, yung Cebu City, yung Cebu Island, maraming cities and municipalities. It's just a stone throw away. We will go to Talisay. One bridge away, Cordova. Another stone throw away, Mandawi. All urbanized cities and municipalities. But we don't know if we have different enforcement policies. Now it's high time that we have harmonious implementation so that our motorists will not be confused. Bakit iba-iba yung mga policies and iba-iba yung mga legal implementation, citations, and applications. Now, our RDRANCES is part of our Cebu City Traffic Management Coordination Board. We will formally put a letter on the table, part of the agenda this coming Friday, to make a harmonized policy in order to have a uniform implementation of our anti-muffler modification ordinance. And according to our good mayor, Mayor Nestor Archibald, he will put on hold whatever ang amuang implementation, subject to the policy direction of the board and hopefully the amendment of our City Ordinance 2411. So we can promise to you that, Colonel, I know that the mayor was with you weeks ago and he made a commitment that for a safer Cebu City, it should start on the road. And safer Cebu City cannot be achieved without the partnership of our motorists. Because we don't want here in Cebu City that it will be a cat and mouse. Na when our team, we have our enforcement team here, all TOP, all LTO deputized, having them temporary operators permit TOP, that once they're not there, all of you with modified mufflers will go out. It will be detrimental to the society, much more to the students, to the faithfuls in our churches, and more so our patients who are now recovering in the hospitals because of the loud noises. Diba? Who will be in the right mind for recovery, for study, and for prayer if they can hear your loud and unhealthy emission of noise from your modified mufflers? But then again, we need to be in partnership. We have heard your sentiments, and your sentiments, like what Attorney Santiago here said, who is also my classmate in law school, as well as Colonel Bidel, who is also my classmate, that we should partake in the stakeholders coordination. We have heard your sentiments.
And our mayor has already said that we will make a moratorium subject to the policy review and hopefully amendment. Para parehas na, ilang kayo 84 amuan, na ilangan 99, so awa ilangan, so hanggang sino na mo, inigagop na mo, wala, pero at least we don't have impounding authority. But you will still pay 1,000. But we know 1,000 is hard-earned money. So let's help each other, and hopefully by the end of the month, we will have a better approach and hopefully a unified enforcement. Okay? So, katong mga nalakpan, give us a letter. Okay, we don't have adjudicatory powers sa CEO. Only the mayor can give a waiver and even the sanilian na dili mo pabayro. But give us a letter, give us the citation ticket, and we will also forward the same total issue so that we can be guided. Because what Colonel Rosita said, it's the job of the PMBIC to provide that indeed your mufflers are not beyond the standard that they are offering. So now, we will ask the DO for us to be guided, and hopefully, the mayor will approve any waiver together with the Sanunian. Because there is really an issue in this. Okay, the ordinance is lower, and the policy does not have a standard, so na-get conflict. So let us help each other and have a better enforcement. Okay? So, daghang salamat o diri sa Cebu City, road safety is a shared responsibility. And then, Excuse me, good morning. Attorney. Yes, sir. Sir sa kanila, sino? Attorney Ken. Tanong ko lang, sir. Tawag nito. Natapuan ko niya, pag last year ko pa new. Okay. Napo yung BIS. Ito was ito na 77 decibels niya. Nilagpak na ito ako aftermarket. Okay. Hindi pa ba kung pa BIS balik para makuha ito kung motor na nakaibot? ganito sir, Okay. Siya si Ken. Ako si Vince. Sige. If I understand your question, sir, pangkakawa na kayo pa yung motor, pero ato 2025 na MBIS na there is an inspection, sir, nakakaguda ka na. Basta kayo pa ng motor para ma-release. So, bantay mo, before mo makabayan, ipa-inspection sa compliance ba? Lahi ko na siya, sir. Nakagyo na siya sa procedure na ipa-inspection. Ang inspection, kaya nag-aamuan na gani, MBIS na gani. Ipa-inspection yun na siya kapalit. Anyway, although, kwartang hapon, 50 pesos, kung kinahanglan din sir. Dili nakapusit sa ato ang sa damin sa pilot o wala to. Kung sa logic ato, proof magot ko nga ni comply na ka. Na-comply na yung motor para ma-release ang yung motor. Natubag na ako sir. Like I said, anyway, katong mga nag-lisod o pagawa sa ilang motor kaya wala na stop. Isuwat ninyo na protest para naapod may idea o unsa na. Kaya i-post namin ninyo sa Facebook, di give me maka-idea gano'n o unsa na siya ha. Isuwat sa protest. Sir, paliho. Lisod kayo ang coordination sa inspector, sir. Kay dire ko, ipacheck na ka na ko ang motor. Yadto ko niya, nilakaw na siya dire. Namamigabot. I will consider that as an isolated case. But then, siguro to address that issue, coordination problem with the FBIC, ang himuuna ko, dili na kamo ang coordinate. Ari na lang mo dire, para di na umuha to, kami na lang mo coordinate nila dito. E na lang, para di na ay. Ba't ko mo sa ito personal sa ano dyan? Lagi kayo, actually, ang practice, inana yun. But then, na-raise pa na mo, ang bilo na, kami ang mo coordinate, di na kamo to, magbuhat na lang ka dire, kaya balo na lang mo ang pack-day, kamo, di na kinang mo, and then kami na yung contact dito dahil. Intern na lang, ma'am guys, ipalang kong take note na ma'am. Excuse me, sir. Pag kung contest na sir ba, pasa niya itong letter, ang katong ang storage fee sa ang impounding ba, kuhan ba ito? Fees ba ito?
I think, 15 pesos per day. 15 pesos per day. The waiver of that, ma'am, is that one system generated, ano? Manual actually, sir. Manual ba? Manual. Data Audited by COA. Siya. Subject to audit by COA. Sir, we will review that policy, sir. That is a very good point. Since suspended naman din ang running of the prescriptive period for the 15 days sa TOP, so it is only logical na dapat suspended din ang sa fee, storage fee. So that is my logic. However, by procedure, wala pa po talaga. But then again, we will, ma'am, Grace, please take note of that, ma'am. Isa na sa ito mga changes. Ngayon po. Sakto. Magkano? 15 days per day. Magkano na yung storage fee? Ano sir, last week po ako na Biyernes, dinabit po ako ng kasi nga, aftermarket, nakita ko din po sa vlog mo yung aftermarket GPT version 3, pasado, hindi dinabit. Kaya, confident ako, kasi nga, sinalpa ko yung 2020 ko pa. Maraming ito na check ko na ayos naman. First time po, last year, kaka 10 years na lang sa renewal sa license mo. Wala akong violation, pero first time po ngayon, nung last week, na parang ang sakit na po para sa aming mga riders na parang nabigla kami kasi nga, parang kami mga kabataan sa banan. Takot-takot. Inuhuli agad, kahit walang meter, or ano po? Brother, excuse me. Attorney. Brother, ilang beses ka na nagpa-renew, di ba? Tapos, pag itong nabasa ni Attorney Santiago, 5.3, pag tinignan ko ito, wala ka talagang violation, everything. Kung may mali, PMBIC. Ngayon, anong status ng motorsiklo, ma'am? Nakaimbang. Ganito. Base dito, gawa ka na lang ng contest. Written contest. Written, ha? Then, kung magkano ang storage fee? More or less. Ano lang yan, sir? Condition pwede parang pag-1 yun lang. Attorney, siguro, in the interest of service, base sa 5.3, ma-check ko naman sa records ng PMBIC. Dapat yung multa niya at saka yung storage fee, ma-absulto. Kasi dito. So, gawa ka na lang, brother, ng protest, ha? Parang written contest, written protest. Okay? Tapos mag-usap ulit tayo. At pag hindi in-approve ni RD yung contest mo, 5,000 plus storage fee, simplihan natin ang solusyon. Ibenta natin ang motorsiklo. Okay? Kaya mag-written contest ka. Kasi ano naman although nandyan yung batas, pero kung nasa tama naman kayo, nakikinig naman kami. Okay? Okay na. Excuse me, sir, may katanungan. Good day po. Okay. I would like to ask, respectfully ask about enforcement conduct during roadside apprehension. In some instances, when motorists politely ask for clarification regarding the legal basis of the violation, the situation escalates quickly po. In my case nga po, leading to impoundment ng motorcycle, I have a video po to prove that. My question is, what safeguards are in place to ensure that motorists who assert their right to clarification are not perceived as being uncooperative? Thank you. Anong name mo? Ren. Resos. Okay. Alam mo, ganito, we are in the process of reviewing also the minors of our enforcers. Nung unang mag-upo ko, sinabi ko yun. So, siguro itong safeguard, sa inyo lang kasi talaga, magkakaroon kami ng organization ng mga enforcers. At yung nangyayari ito na dialogue, it's an assurance na kami ang nakikinig sa inyo. So, kung safeguard lang ang hinihingi mo or pinapa-assure mo sa akin, you are safeguarded by the law. Kumbaga, I hope this will be the start na titiwala tayo sa isa't isa. Kasi kami, siyempre kung may commitment kami na dapat ipatpat, dapat meron din part. Sinabi nga ni Kong kanina na wala namang seguro nyo, walang kasawan. Okay, kung sa amin naman, kung may pasawan, siyempre may pananagutan, no?
May pananagutan nun. Merong hotline. Yung hotline na create ni Atty. Vince, yung LTO7 enforcement hotline, you can send a message. Yeah, mag-ano kayo. Para maano lang. Private, may private, kung muna ano, para May privacy yun. may privacy para may protection. Yes. On behalf of the rider, comment lang ako. More than 36 years ako sa PNP. Andy, sorry ha. Yung hotline na yan, kwento lang yan. Bago kasi yun. Brother, Bago. basta may ebidensya, sumulat ka sa amin, notarize, babayaran namin yung notary, yung magkano, plus ebidensya. We will file appropriate administrative complaint. And yun lang ang pwedeng basis for the RD and the legal para aksyonan. No? And naiintindihan mo kasi, Ate, alam mo, siguro, coaches mo pa lang, hindi ka naman nagdala sa dinaanan namin. Sa may hirap na tao kasi, na sumusunod sa batas, tapos nataragin ka ng enforcers, nakakasama na loob, parang hindi ka makamove on. Kaya para makamove on kayo, as long as tama kayo, tawag sa amin, file tayo ng complaint. Kasi, parang isang pamilya lang eh. Kung di mo kayo magkakapatid, pwedeng pasaway ang isa o dalawa. Ay much more sa LTO and PNP, ang dami yan. So yung tanong mo, brother, simplihan na lang natin. Kung mali ang ginawa ng pulis o ng enforcer, kain na lang tayo ng complaint. Huwag na lang hotline. Karapatan mo yun. Sa hotline, bagong-bago kasi yun. Hindi naman dating hotline yun. Bago yun, bago. Kaya, yun, walang problema, we will encourage, so we will even assist you kung kinakailangan. Okay. Teka, bago na lahat kasi lumalalim na yung gabi. Pahinga naman natin ang head ng chief ng mobile unit ng City of Cebu, PNP City of Cebu. Sir, salamat po. So, this is the goal avenue, no? Na kamo mga riders, inyong pa-release, inyong mga sentiments regarding sa naging muffler. But mind you, the unauthorized modification vis-a-vis muffler, that is only one aspect of the job. Daghan pang mga unauthorized modification, like change color, pagkapit ng mga side mirror na nandun sa handlebar, daghan pa na. Di ba? Kini lang ang inyong atong na focus, na emphasize, because morning trending sa Facebook. Di ba? Kung kami man ako, you know, it's not just the muffler. Kabalo mo na. When I was assigned in traffic enforcement unit, naagimi, madagpa na change color. Ang side mirror, ito kayong motor, di baliktad, di butang sa handlebar. See, it's modification. Dili mo mo na, is that the standard specification? During the arrest na mo, question me, you know, kung sa iyong basis, we search your motor, Yamaha 2010 or Yamaha 2020 Aerox. Makita niyo na, kamo, Facebook user mo, Google, makita niyo na unsay specs anang inyong motor, di ba? Bisag karon, tanawan na inyong specs sa inyong motor, kung unsa ang i-release sa Yamaha, unsay i-release sa Honda. So kung that specs versus your actual na gigamit na may discrepancy, that is already modification. Unauthorized modification. Diba? So gilidaw ni Attorney Francis kanina, tanan ng mga legal basis, gilidaw niya kung sa'yo mga dapat. Kaya ako mismo, nagpa-change color ko sa usakyanan, akong registered. Kailan na may bayad sa change color? Barato naman kayo. Problema sa ito, practical scenario. Muagitag fixer. Muagitag registration, no show. Di ba? Practical. Daghan sa inyo or most of us, ganahan og no show, no hassle. Kung saan man anak pag-adto sa MBIC, no show na. See? Una, you abide by the process of the LTO. We abide. We should abide. Kaya may gulingon ta, agi man nag-MBIC. Most of you, may mo.
Your opinion, but the actual scenario. Wala man. Naay mga news even ha, ang LTO, they are, sa tubingon ni RD kanina, they are now streamlining the demeanor of their, naanay mga nangdakpan, nga mga fixer, tungkol ng mga news which it will have a great effect on the motorist. Sa PNP, we are one with the LTO because what we are implementing is the JAW. Ang JAW ng God, kayo mo tayo na sir, muna anak sa 4136. Ang mga fines at penalties nasa JAW, wala sa 4136. The 4136, it dictates our demeanor on the road. Diba? Most of us, motorista, ako, naman ko'y motor, na inuha galing, musingit sa tunga. Is that irresponsible rider? Wala. Mayroon mo nga, open pa mga na space. No, it's only two lane. Dapat musunod mo. Kasagaran sa TIO. Kung sa'yo kasagaran na disgrasya dito, motor, nasakiran. Motor, piyagi sa gutter. Patay. Natumba, patay. See? If most of us, we follow the 4136, we follow the job. Anong naa pa may record of accident sa mga motorcycles? See? So it's, the problem is not with the law. It's with us, the demeanor na to. Na naman ang balaod? Actually nga isulong ang 4136 daw because it's very old, postponed. Pero how could we also make a change with our demeanor? Ang ato mong demeanor ang problema. See? So, you should be also responsible karon na may mga issues and concern. I-take note na ni RD sa LTO, which is naamoy suggestion si Sir, Congressman Busita. Then, it's a matter of legislation, policy making, or a directive from the national. We will understand direct na makahimo o policy ang regional LTO. It's with the national. Kaya naa sa national ang policy making. Musukano ra ang LTO 7. So kami, ang PNP no, we are one with the LTO 7. Kung saan ilang ipa-implement, mayang ipa-implement. Also with the CCTO, kung pa-implement sila, because we are also deputized by the CCTO, o ng citation. We are also deputized by the LTO, o ng TOP. So duhan na ha, TOP and citation. Para masakta na to. Atong iliman sa mga balahod. Para, kung kainon mo nga, you are properly informed. Minsan mag-usahay sa to, ang kulang gina to ang education. Correct. Wala na to. Okay. Kaya ikaw ka na sa likod ka nga naa sa 4136 ang decibel. I even read the 4136. Huwag ginadiha ang 99 decibel. Dugay na lang. Naasahin na lang ko kay Pio. Naka 1 year ko sa TIO. Nagigalis pa na ko mga judge dito sa traffic. Kaya sila ang naka-violate. The basis of our investigation during traffic accident, it's the 4136. And also with the traffic code of the LGU. Diba? Kanang inyo magsingit-singit mo, you stop it. I-apprehend mo sa TIO na. Bawal na, musingit mo o gutter, wala na sa 4136. Kung na ako iingon mo ninyo, ayaw magsingit. Tapos, baliksan mo truck. Diba? Ganda na kayo mga training sa Mandawi. Isingit, nabanda, sa sulod sa likit, patay. That's because, nisubay sa lane, nga dili lane yun. Nisubay sa dalan, nga dili lane. Kung may 2 lanes, 2 lane. Ngayon, yung mo ang 4 lane, 5 lane. Diba? That is a practical scenario. Kung ganahan mo status, ganahan mo statistics, go to the TIO, which handle all investigation. Ang atong goal niya, it's your road safety. Sakto kung mo niya again, road safety is everybody's responsibility. Hindi lang kay kami, as a person, come on, as motorist, you do your job. Okay? So, more na sir, that's all for the PNP. I hope that this avenue is enlightening to all of us. And also for the agency, LTO, they are administrative agency. So maybe after this, with the recommendation of RD, a better policy will be crafted from the national. National. Okay, ano po mo? Ano po man LTO 7 na? It's the national. Okay?
So with that, thank you and good morning. Thank you. Salamat. So, siguro we will entertain last 5 questions. Okay na yun, ha? Tapos na. Bigyan natin yung isa. Yung iba naman. Sige. Bihaw ka na naman. Can you enlighten the LTO national standard about sa MC 2020-2020 about sa modified bubbler versus aftermarket? Kasi yung yung motor ko kasi 9 pound kasi walang gamit na distributor. Tapos may video ako doon. Yung viral na sa page ni Sir Rosita, yung naka-Aerox na loop, yung nag-explain yung LTO sa akin yun. Tapos, yun yan sa mga Facebook page na sabi na gagamitan ng 99 meter, tapos walang gamit sila ng pangbalukan, tapos nahingin sila ng pangbalukan, wala silang Okay, gets na ako ang sa question sir. MC Memorandum Circular 2020-2240. O tanaw ni 199, kung titingnan niyo po yung title niya, this is the guidelines for PMBICs and MBICs in the inspection of motor vehicles. In reading Memorandum Circular, it is imperative or it is very important. We also read this scope. Basahin natin yung scope po ng Memorandum Circular na yun. Yung scope po doon, never pong na-mention po doon, cover po ang apprehension. It is only for motor vehicle inspection pursuant to registration na renewal. Ganito po kasi sir. In short, MC 2020-2240 has no control or has no bearing to JAO 2014-01 or sa apprehension or sa law enforcement. It has no bearing po. Why? Pursuant po kasi, dapat inspection pursuant to 2020-2240, it is presumed that what was inspected was the stock motorcycle. Bakit may presumption na ganun? Because of that Administrative Order 2010-32 na kapag ka-inspect nila tapos aftermarket, dapat compliant meron po siyang Certificate of Road Safety. So the presumption on your sa inspection sa ABICs is that what was inspected was the stock muffler. Now, yun po yung presumption mo nun. Ang question po ninyo sir to address it directly, 2020-2240 has no control or has no bearing in terms of the apprehension aspect of law enforcement. Attorney, magiging makulit ako nito. Hindi naman pwede po na yung ginagawa ng PMBIC is sabihin ninyo, iba yung enforcement. Ipapulis na lang yung PMBIC na yan. Kung wala yung attorney, we respect you. Pero hindi pwede, sir, yung justification mo. Kasi, sumusunod sila Dumaan sa proseso sa PMBIC. Then, sabihin ng LTO, wala silang jurisdiction over the enforcement. Parang naglulukuhan na lamang po tayo dito. So, sa third party. So, mag-usap po kayo. Kasi, kawawa naman yung mga motorista. Yes. Attorney, please. Huwag mo po sabihin, with all due respect, na yung PMBIC iba sa enforcement. Kasi nagiging useless. Nagmumukhang basura na lang at pera-pera na lang ang PMBIC kung gano'n. What's the use of PMBIC? Kung gano'n, sir. So, again, huwag po ninyong isagot sa amin yun, please. Mag-usap na lang kayo sa central office. Iayos kung dapat, kung may mali sa PMBIC, itama. Kung may mali sa enforcement side, itama, i-harmonize ninyo. Kasi kawawa itong mga ito, buti sana kung itong mga ito mayayaman. O kaya, kung contractor ito ng flood control, di okay lang. Yeah, actually, sinasagot na niya sa yung question. So, nasagot ba? Yun lang naman. Naintindihan ko naman si Again, we respect you and the enforcement chief. Pero huwag po ganun, masakit sa amin. Parang nagkakanya-kanya kayo. Huwag ganun. Itama po ninyo at kami naman marunong sumunod, sir. Yeah, thank you. Sige po, anyway, nasabi ko naman na kanina na
ano ba yun, we will request for review of existing policies as well. Yes, we will recommend. We will recommend for the review of existing policies pertaining to Bangler. Yan. Oo. Siyempre, yung PMBIC naman may purpose yan. Motor vehicle inspection. So, anyway, kung nagkakaintindihan naman tayo doon, itayin nyo lang po. Itayin nyo lang. Magkakaroon po ng recommendation on our part. Ma-review. Kanina si Mario, review. Murang ko yun. Murang magkakaroon ng mga to. Okay? Last four. Sir, may naman sa akin, sir. Last 2 weeks, bumali ako ng stock to GBT5. So, kailangan ko bang dalhin sa NBIC yung ano ko? GBT5 ko? Ipa-check? Sir, pwedeng magdala sa'yo ng GBT5. Nabili ko na, sir, eh. Nandito lang stock. Hindi Sir, stock. hindi yung mahirap, sir. Ay, nako, Chief. Attorney Santiago. Sorry, hindi ako agree sa'yo na sabihin mag-GBT pa. Huwag natin sakalin ang motorista.